Isang hamak na caregiver ka lang. Anong karapatan mo umupo sa hapag ng mga Villarica? Sigaw ni Isabel. Habang nilalampaso ng tingin si Shelly. Tawa ng mga bisitang pumuno sa bulwagan. Bawat salita ay parang kutsilyong tumatarak sa puso ng dalaga. Ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, siya ay nanatiling nakayuko, pinipigilan ng luha. Sa likod ng kanilang pangmamaliit, naroon si Don Renato. Nakamasid at nagbabantay. At sa isang iglap, bumagsak ito sa sahig. Hawak ang tip-tip. Lahat ay nagtakbuhan. Ngunit si Shelly, siya lamang ang tanging lumapit. At doon, nagsimula ang lahat. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa isang liblib na baryo sa bayan ng San Lorenzo, nakatayo ang isang maliit na bahay na yari sa kahoy at pawid. Doon nakatira si Shelly Ramirez, isang dalagang 21, tahimik at mahinhin, ngunit puno ng pangarap para sa kanyang pamilya. Ang kanilang tahanan ay laging puno ng tawanan kahit hirap na hirap sa buhay. Ngunit nitong mga huling buwan, napalitan ng mga pag-ubo at daing ang saya sa buhay. Ang kanyang ina na si Aling Rosa ay matagal nang may sakit sa baga at kinakailangan na ng tuloy-tuloy na gamutan. Shelly anak, pasensya ka na. Wala na namang pambili ng gamot. Mahina at putol-putol na wika ng ina habang nakahiga sa lumang papag. Hinawakan ni Shelly ang kamay nito. Pilit pinatatatag ang boses kahit nangingilid ang luha. Nay, huwag kayong mag-alala. Ako nang bahala. Basta't magpahinga lang po kayo. Sa kabila ng kanyang mga salita, alam niyang wala ng pera. Ang kinikita ng kanyang kapatid na si Mario sa pagtatanim sa bukid ay sapat lamang sa bigas at kaunting ulam. Ang bunsong si Liza naman nasa elementarya pa lamang. Madalas umaasa rin kay Shelly para sa baon at gamit. Simula nang pumanaw ang kanilang ama sa isang aksidente sa pabrika, si Shelly na ang naging haligi ng pamilya. Tumigil siya sa kolehiyo upang magtrabaho bilang tindera sa sari-sari store at minsan ay tagalaba sa kapitbahay. Ngunit kahit anong sikap, hindi sapat ang kinikita para sa gamot ng ina. Kung may maayos lang sanang trabaho, bulong niya sa sarili habang nagsasampay ng labada sa kanilang bakuran. Ang kanyang mga palad ay palaging magaspang, ngunit hindi siya nagrereklamo. Para kay Shelly, ang bawat patak ng pawis ay katumbas ng pag-asa na maipagpapatuloy pa ang buhay ng kanyang ina. Isang gabi matapos maghapong maglaba at mag-alaga ng kapatid, napahiga si Shelly sa tabi ng ina. Pinagmasdan niya ang payat nitong katawan at ang bawat paghingang may kasamang ubo. Nay, sana gumaling na po kayo. Bulong niya habang nakatingin sa kisame ng kanilang bahay. Kahit ako na lang pong mahirapan, basta't kayo'y mabuhay. Ngunit ramdam niyang hindi sapat ang kanyang ginagawa. Ang simpleng kita ay hindi kayang tustusan ng ospital, lalo na't sinabihan na sila ng doktor na kailangan ni Aling Rosa ng mas matinding gamutan. Kinabukasan habang nag-iigib si Shelly sa poso, nilapitan siya ng kapitbahay nilang si Aling Bebang, isang madaldal na tindera. Shelly, iha, may narinig ako sa bayan. Paniwala nito. Yung matandang bilyonaryo na si Don Renato Villarica, naghahanap daw ng bagong caregiver. Malaki raw ang sahod at libre pang tirahan at pagkain. Napakurap si Shelly, nabigla sa narinig. Caregiver po? Pero wala naman po akong karanasan. Ngumisi si Aling Bebang, parang may alam na sikreto. Hindi mahalaga kung may diploma o wala, ang sabi nila. Ang mahalaga ay may malasakit at tiyaga. Ikaw pa ba? Bata ka pa, masipag at may mabuting puso. Hindi agad nakasagot si Shelly. Ang ideya ng pagtatrabaho sa mansyon ng isang bilyonaryo ay tila pangarap lang.
Ngunit nang maalala niya ang mga reseta ng ina na hindi pa nabibili, unti-unting pumintig ang pag-asa sa kanyang puso. Kinagabihan, habang sabay-sabay silang kumakain ng sinaing at kaunting tuyo, naglakas loob si Shelly na magsalita. Nay, may narinig po akong trabaho. Caregiver daw para sa isang mayamang matanda sa bayan. Malaki raw ang kita. Gusto ko pong subukan. Napatingin si Aling Rosa at halatang nag-aalala sa anak. Anak, hindi ba delikado? Hindi kita kayang mawala sa tabi ko. Ngunit mariing umiling si Shelly. Nay, kung hindi ko susubukan, paano po natin mababayaran ng gamot ninyo? Huwag po kayo mag-aalala, mag-iingat ako. Para po ito sa inyo. Natahimik ang buong hapag. Si Mario, bagamat tahimik, ay sumang-ayon din. Ate, baka ito na ang pagkakataon. Huwag kang matakot, susuportahan ka namin. Sa gabing iyon, bago siya matulog, tumingala si Shelly sa bintana kung saan tanaw ang mga bituin. Hinawakan niya ang lumang bestida na regalo ng kanyang ama noong siya'y 18 pa lamang. Kung ito po ang paraan para mailigtas si inay, gagawin ko. Kahit anong hamon, kakayanin ko. Kinabukasan, maagang gumising si Shelly. Inayos niya ang kanyang lumang bag, inilagay ang ilang perasong damit at isang maliit na rosaryo. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad sa kanyang balikat, ngunit may alab ng determinasyon sa kanyang dibdib. Habang inaasikaso ang kanyang ina, napansin niya ang mga matang puno ng pag-aalala. Shelly, anak, mag-iingat ka ha, at huwag mong pababayaan ang sarili mo. Ngumiti siya at pinipigil ang luha. Nay, para po ito sa inyo. Pangako, hindi ko kayo bibiguin. At doon nagsimula ang unang hakbang ng kanyang paglalakbay. Mula sa simpleng dalaga ng baryo, patungo sa pintuan ng isang bagong kapalaran na magbabago sa kanyang buhay, magpakailanman. Maaga pa lang igising na si Shelly. Suot niya ang lumang bestida na pinakamatino niyang damit at dala ang isang maliit na bag na puno ng pangarap at kaba. Bago siya umalis, mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina. Shelly, anak, mag-iingat ka roon ha. Hindi lahat ng tao ay mabait. Paalala pa ni Aling Rosa habang pinipigil ang luha. Ngumiti naman si Shelly kahit nangingilid ang kanyang mga mata. Nay, gagawin ko po ang lahat para gumaling kayo. Para ito sa inyo. Pagdating sa bayan, sinalubong siya ng tanawin na ngayon lang niya nasilayan ng malapitan. Ang napakalaking tarangkahan ng mansyon ng Villarica. Ang itim na bakal na gate ay may nakaukit na pangalan ng pamilya. At sa likod nito ay matatanaw ang malawak na hardin na puno ng mamahaling bulaklak at malalaking puno. Kumatok siya at agad siyang hinarang ng gwardya. Sino ka? Malamig na tanong nito. Ako po si Shelly Ramirez, yung aplikante po bilang caregiver. Sagot niya ng mahinhin at kinakabahan. Ilang sandali pa ay pinapasok siya. Habang naglalakad sa driveway na gawa sa marmol, halos hindi siya makapaniwala. Ganito pala ang buhay ng mayayaman. Bulong niya sa sarili. Sa loob ng mansyon, sinalubong siya ng matandang housekeeper na si Teresita. Matigas ang mukha nito at malupit ang titig. Ikaw ba yung bagong caregiver? Ang payat-payat mo. Kaya mo ba talagang alagaan si Don Renato? Sarkasikong tanong nito habang sinusukat siya mula ulo hanggang paa. Opo, gagawin ko po ang lahat. Mahina ngunit patatag ang tinig ni Shelly. Ngunit hindi lamang si Teresita ang mapanghusga. Mula sa gilid, nagbubulungan ng ibang kasambahay. Ang probinsyanang to mukhang hindi naman tatagal. Tingnan mo nga, parang hindi marunong humawak ng kutsara at tinidor. Nagpanggap na lang si Shelly na hindi narinig ang kanilang mga tawa at usapan. Ngunit sa loob-loob niya, naninikip ang dibdib niya. Alam niyang magiging mahirap ang kanyang mga unang araw dito. Matapos ang maikling pagpupulong kay Teresita, dinala siya sa ikalawang palapag kung saan naroon ang silid ng bilyonaryo. Habang naglalakad, hindi maiwasang mapatingin ni Shelly sa paligid ang mga chandeliers na kumikislap, ang mga painting na halatang milyon ang halaga,
at ang mga carpet na animoy hindi pa nadadapuan ng alikabok. Pagdating nila, kumatok si Teresita. Don Renato, ito na po yung bagong caregiver. Narinig nila ang mapapang boses mula sa loob. Papasukin. Pagpasok ni Shelly, bumungad sa kanya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa malaking upuang gawa sa kahoy na may ukit. Kahit halata ang edad at panghihina, litaw pa rin ang tikas at dignidad sa kanyang tindig. Ito na si Don Renato Villarica. Magandang umaga po. Bati ni Shelly sabay bahagyang yuko. Mataman siyang tinitigan ng Don bago bahagyang umiti. Bata ka pa. Sigurado ka bang kaya mo akong alagaan? Kinabahan naman si Shelly, ngunit naglakas loob siyang sumagot. Kaya ko po. Gagawin ko po ang lahat. Nang matapos ang maikling pagkikilala, bumalik si Shelly sa kusina upang kilalanin ang iba pang kasambahay. Ngunit imbes na tanggapin, muli siyang sinalubong ng mga mapanuyang salita. Hoy Shelly, marunong ka ba mag-ain ng pagkain ng mayayaman? Baka mamaya ihain mo kay Don Renato galunggong at bagoong. Sabay halakak ng isa. Mag-iingat ka, baka pagalitan ka kaagad. Hindi basta-basta ang amo dito. Dagdag pa ng isa. Pinili na lang ni Shelly na tumahimik at ngumiti. Hindi siya lalaban. Kahit pa tinatabunan na siya ng hiya. Sa kanyang puso ang mahalagay manatili siya sa trabaho, alang-alang sa kanyang ina. Pag-uwi niya sa maliit na kwartong tinuro sa kanya, isang simpleng silid ito na may kama at maliit na cabinet. Napahiga siya ng pagod na pagod. Hindi niya inaasahan na sa unang araw pa lang ay ganoon na ang pagtrato sa kanya. Hawak ang rosaryo na palaging nasa kanyang bulsa, pumikit siya at nagdasal. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Hindi po ako susuko. Para ito kay inay. Habang nakatingala sa kisame, dama niya ang kaba at pangungutya ng mga tao sa paligid. Ngunit sa kabila ng lahat, may liwanag na pilit sumisibol sa kanyang puso. Ang pag-asang baka sa lugar na ito, kahit mahirap, ay may darating na pagbabago sa kanyang buhay. At iyon ang simula ng kanyang pakikipagsapalaran sa loob ng mansyon ng Villarica. Mula sa unang araw ni Shelly sa mansyon ng Villarica, dama niya na ang malimig na pagtanggap ng mga kasambahay. Ngunit hindi niya inaasahan na ang susunod na makikilala ay mas matindi pa ang pangmamaliit. Isang hapon habang nagdilinis si Shelly ng veranda kung saan madalas uminom ng tsaa si Don Renato, may dumating na itim na kotse. Huminto ito sa tapat ng mansyon at bumaba ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling bestida at may dalang handbag na halatang imported. Sa unang tingin pa lang, litaw na litaw ang kumpiyansa at pagmamataas ng babae. Siya ay si Isabel Villarica, ang kaisa-isang pamangkin ni Don Renato at anak ng kapatid nitong matagal nang pumanaw. Lolo! Tawag ni Isabel na may malakas na tinig, sabay pasok sa mansyon na parang siyang may-ari. Narito na ako! Agad lumapit ang ilang kasambahay upang tulungan siyang bitbitin ang kanyang mga gamit. Sa gilid na natili si Shelly, nakayuko at patuloy sa paglilinis. Ngunit hindi niya siya nakaligtas sa mapanuring mata ni Isabel ang kanyang presensya. Sino ka? Malamig at matalim ang tinig ni Isabel habang nakatingin kay Shelly mula ulo hanggang paa. Nagulat naman si Shelly at mabilis na tumigil sa ginagawa at magalang na yumuko. Ako po si Shelly, bagong caregiver po ni Don Renato. Saglit na natahimik si Isabel bago siya muling mapanguyam. Caregiver? Ikaw? Akala ko nag-hire si Lolo ng isang professional. Hindi ng isang probinsyano mukhang hindi pa nga marunong gumamit ng kubyertos. Narinig iyon ng ibang kasambahay na naroon at agad silang nagtawanan. Para bang ang bawat salita ni Isabel ay may kasamang tinik na tumatarak sa dibdib ni Shelly. Maya-maya ay dumating si Don Renato, nakasandal ang kanyang tungkod. Isabel! Bati niya na may halong tuwa sa kanyang boses. Andito ka na pala. Lumapit si Isabel at agad na hinalikan ang pisngi ng kanyang lolo. Siyempre naman, lolo. Hindi ko kaya hahayaang mapabayaan ka dito.
Ngunit habang sinasabi iyon, ang tingin niya kay Shelly ay puno ng pagdududa at panlalait. Lolo? Bulong niya habang inaakay papasok ang matanda. Sigurado ka bang ligtas ka sa kanyang kalusugan mo? Hindi ba't mas mainam na isang lisensyadong nurse ang kunin? Bahagya namang umiti si Don Renato. Isabel, minsan, mas mahalaga ang puso kaysa diploma. Mabait ang batang ito. Namilog ang mga mata ni Isabel sa hindi pagsang-ayon. Ngunit tumahimik na lamang siya. Bagamat sa kanyang loob ay nagsisimula ng mag-apoy ang inis. Kinagabihan habang naghahain ng hapunan ng mga kasambahay, naroon din si Isabel sa mesa. Nakaupo siya sa tabi ni Don Renato. Nakataas ang kilay habang pinagmamasdan si Shelly na nag-aayos ng kubyertos. Hoy, Shelly! Biglang wika ni Isabel. Siguraduhin mo hindi ka magpapatulo ng pawis sa pagkain ni Lolo. Baka mahawa pa siya ng... Ewan kung anong sakit meron ka. Natahimik ang paligid. Narinig ng lahat ang sinabi niya. Si Shelly, pulang-pulang mukha. Hindi alam kung saan lulugar. Pasensya na po. Mahina niyang tugon sa bayo ko. Ngunit hindi pa doon nagtapos si Isabel. At isa pa, kung maghahain ka, siguraduhin mong alam mo kung alin ang salad fork at alin ang dinner fork. Hindi ito karinderya sa baryo. Muling nagtawanan ng ibang kasambahay, lalo na ang mga sanay ng sumunod kay Isabel. Tahimik lamang si Shelly, pilit nilulunok ang kahihiyan. Sa kanyang puso, gusto niyang umiyak, ngunit naalala niya ang kanyang ina. Para kay inay. Bulong niya sa isip. Sa likod ng maskara, matapos ang hapunan, nagpunta si Isabel sa kanyang sariling silid. Doon siya nakaharap sa salamin, nakangiti habang inaayos ang kanyang buhok. Ngunit sa likod ng ngiti may mabigat na ambisyon. Hindi ko hahayaan na ang isang hamak na babae ay umagaw sa atensyon ni Lolo. Ako lang ang karapat-dapat sa lahat ng ito. Bulong niya sa sarili. Para kay Isabel, ang pamana ng kanyang lolo ay hindi lang kayamanan. Ito ang magiging susi sa kanyang kapangyarihan at kinang sa lipunan. At sa pagdating ni Shelly, dama niyang may panganib sa kanyang mga plano. Sa kabilang banda si Shelly nakaupo sa gilid ng kanyang maliit na kama sa silid ng mga kasambahay. Bit-bit ang kanyang rosaryo, tahimik siyang nagdarasal. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Hindi ko po alam kung paano ko kakayanin ang pagmamaliit nila. Pero para kay inay, kakayanin ko. Habang pumapatak ang kanyang mga luha, naramdaman niya ang laban na kanyang haharapin sa mansyon na ito ay higit pa sa trabaho bilang caregiver. Ito ay magiging laban ng kanyang pagkatao. Laban para sa respeto, dignidad at para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. At sa unang gabi na iyon, hindi pa alam ni Shelly na ang babae palang iyon, si Isabel, ang magiging pinakamalaking balakid sa kanyang magiging kapalaran. Tahimik ang buong mansyon ng Villarica ng gabing iyon. Tanging huni ng kuliglig at mahinang pagaspas ng kortina mula sa malamig na hangin ang maririnig. Nakahiga na ang lahat ng kasambahay sa kani-kanilang silid, kabilang na si Shelly. Ngunit hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Habang nakatingin sa kisame, iniisip niya ang mga pang-aalipusta ni Isabel sa hapagkainan. Bawat salitang hamak na probinsyana ay parang tumatarak sa kanyang dibdib. Ngunit pinipilit niyang magpakatatag. Para kay inay, kailangan ko magtiis. Bulong niya sa sarili. Bandang hating gabi, isang malakas na kalabog ang gumising kay Shelly. Mabilis siyang pumangon. Nanlalamig ang kanyang mga kamay. Mula sa itaas ng kanyang silid ay narinig niya ang kaguluhan, mga yabag, mga sigaw. Si Don Renato! Si Don Renato nahihirapang huminga! Sigaw ng isa sa mga kasambahay. Hindi na nag-isip si Shelly, agad siyang tumakbo paakyat. Halos matalisod na sa pagmamadali. Pagdating sa silid ng Don, bumungad sa kanyang nakahandusay na matanda sa kama. Hawak ang dibdib at nanalabo ang mga mata. Lolo, anong gagawin natin? Natatarantang tanong ni Isabel na halos nanginginig.
Ngunit hindi man lang ito makalapit. Ang ibang kasambahay na may nag-uunahan palabas ng kwarto, tila takot na takot. Hindi naman nagpatinag si Shelly. Lumapit siya agad kay Don Renato. Pinahiga ito ng mabuti at pinatong ang kamay sa dibdib nito. Don Renato, huminga po kayo ng dahan-dahan. Nandito po ako. Aniya at pilit pinapakalma ang matanda kahit siya man ay nanginginig na sa kaba. Natatandaan niya ang ilang natutunan mula sa pag-aalaga ng kanyang ina, kung paanong kumalma sa oras ng atake. Agad niyang inabot ang baso ng tubig at tinulungan si Don Renato na makainom ng kaunti. Shelly, hirap akong huminga. Daing na matanda. Sandali lang po, tatawag ako ng tulong. Mabilis siyang tugon. Ngunit nang lingunin niya si Isabel, nanlaki ang kanyang mga mata. Nakatayo lang itong nanginginig at umiiyak. Walang magawa. Tumawag ka ng doktor, sigaw ni Shelly. Puno ng tapang ang boses. Sa wakas ay kumilos si Isabel at tumakbo palabas upang tawagin si Dr. Alvarez. Habang hinihintay ang doktor, maingat na minasahe ni Shelly ang likod ni Don Renato. Pinapakalma ito. Pinapaypayan niya gamit ang sariling kamay at mahinahong nagsalita. Konting tiis lang po, Don Renato. Nandito po ako. Huwag po kayong bibitaw. Sa kabila ng kanyang panghihina, pinagmamasdan ni Don Renato ang dalaga. Sa kanyang mga mata nakita niyang hindi lang isang simpleng caregiver ito, kundi isang pusong may malasakit at walang takot na kumilos. Nang dumating si Dr. Alvarez, agad itong inasikaso ang matanda. Mabuti na lang at may nagbabantay. Kung hindi, baka inabot na siya. Tumango naman si Don Renato. Nakangiti kahit nangihina. Kung wala si Shelly, baka hindi na ako buhay ngayon. Kinabukasan, mabilis na kumalat sa buong mansyon ang balita ni Shelly na siyang nagligtas kay Don Renato. Habang nag-aalmusal sila, lihim na kumukulo ang dugo ni Isabel. Hindi ko maintindihan, Lolo. Aniya na nakakunot ang noo. Bakit siya lang laging nasa tabi mo? Marami namang pwedeng gawin ng ibang tao dito Ngumiti lang si Don Renato, sabay hawak sa kamay ni Shelly. Dahil siya lang may tapang at malasakit sa akin kagabi. Habang lahat ay natataranta, siya ang kumilos. Hindi ko iyon malilimutan. Natahimik ang lahat. Si Shelly, nakayuko at namumulang pisngi. Hindi siya makapaniwala na pinuri siya ng Don mismo sa harap ng lahat. Nang mag-isa na lamang si Shelly sa silid ng kanyang amo, marahang nagsalita si Don Renato. Shelly, maraming salamat. Hindi ko alam kung paano ako makakabayad sa ginawa mo. Ngumiti siya, kahit nangingilid ang luha. Wala po iyon, Don Renato. Gusto ko lang pong magawa ang tama. Para po kay inay, natutunan kong huwag matakot. Lalo na kapag mahal natin ang isang tao. Sandaling natahimik ang matanda tsaka tumango. May mabuting puso ka, Iha. Hindi ako nagkamali na tanggapin ka rito. Sa puntong iyon, nagsimula ang kakaibang ugnayan sa pagitan ng isang hamak na dalaga at isang bilyonaryong may edad na. Ugnayan na magdadala ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Mula ng gabing muntik ng bawian ng buhay si Don Renato, unti-unting nag-iba ang ihip ng hangin sa loob ng mansyon. Sa tuwing magigising ang matanda, palagi niyang hinahanap si Shelly. Nasaan si Shelly? Siya ang gusto kong makasama. Madalas siyang sabihin sa mga kasambahay. At kahit abala sa kusina o paglilinis, agad tatawagin si Shelly upang umupo sa tabi ng Don. Sa unay nagulat ang lahat. Ngunit, nang masanay sila sa eksena, unti-unti rin silang nakaramdam ng pagtataka. Bakit gano'n nalang kalapit ang loob ng bilyonaryo sa isang simpleng probinsyana? Isang umaga, habang nakaupo si Don Renato sa veranda at nakatanaw sa hardin, tinawag niya si Shelly. Shelly, halika dito. Agad siyang lumapit at bahagyang yumuko bilang paggalang. Opo, Don Renato. Inabot ng matanda ang isang sobre. Pakidala mo ito sa aking abogado. Huwag mong ipapasa sa iba. Ikaw mismo mag-abot. Sa iyo ako tiwala. Nanlaki ang mata ni Shelly.
Ako po? Baka po mas mabuti kung si Isabel na lang o di kaya yung ibang kasambahay? Umilingang Don. Hindi. Ikaw. Mas kampante ako sa'yo. Muling kumislot ang inggit sa puso ni Isabel na nakatayo lamang sa di kalayuan. Pinagmasdan ng eksena. Naramdaman niyang unti-unting nababawasan ang kanyang lugar sa piling ng kanyang lolo. Sa mga sumunod na araw, mas dumami pang ipinagkakatiwala ng matanda kay Shelly. Shelly, pakitago ito sa drawer ko. Ikaw lang may susi niyan. Shelly, ikaw ang magbantay ng oras ng gamot ko. Shelly, basahin mo nga itong liham mula sa kaibigan ko. Malabo ng mga mata ko. At sa bawat tiwala, mas lalong lumalapit ang loob ni Don Renato sa dalaga. Minsan pa nga'y nakukwento niya ang kanyang kabataan, ang mga laban sa negosyo at ang mga pagkakamali niya bilang tao. Tahimik lamang na nakikinig si Shelly, puno ng respeto. Ang dami niyo pong pinagdaanan, Don Renato, pero ang lakas po ninyo. Kasi hanggang ngayon, lumalaban pa rin kayo. Napangiti ang matanda. At ang dahilan kung bakit gusto ko pang lumaban ay dahil may mga taong kagaya mo. Mga taong totoo ang malasakit. Hindi na nakapagtimpe si Isabel. Isang gabi habang nakahiga sa kanyang silid, hindi niya maiwasang maggalit. Lolo, palagi na lang si Shelly. Wala na ba akong halaga sa'yo? Bulong niya habang mahigpit na hawak ang kanyang unan. Kinaumagahan habang nagkahain si Shelly ng agahan, bigla siyang sinabunutan ni Isabel sa kusina. Ano bang pakialam mo sa pamilya namin, ha? Akala mo ba, dahil lang niligtas mo si Lolo, may karapatan ka nang magpanggap na espesyal? Nagulat si Shelly. Halos mabitawan ang tray ng pagkain. Isabel, wala po ako iniisip na ganon. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Trabaho? O pang-aagaw? Mariing sagot ni Isabel. Hindi ka bagay dito. Isa ka lang hamak na probinsyana. Ngunit bago pa humaba ang sigalot, dumating na si Don Renato. Ano nangyayari dito? Agad na kumala si Isabel, pilit na ngumiti. Wala po, Lolo. Nagbibiroan na kami ni Shelly. Ngunit sa kanyang loob, lalong tumindi ang galit. Samantala, hindi lang si Isabel ang nakapapansin. Ang ibang kamag-anak at kasambahay ay nagsisimula na rin magbulungan. Bakit parang si Shelly na lang ang pinagkakatiwalaan ng Don? Hindi kaya may binabala ka matanda? Paano kaya kung siya yung gawing tagapagmana? Dumagdag pa ito sa tensyon sa loob ng mansyon, ngunit si Shelly walang kaalam-alam sa mga espekulasyon. Para sa kanya, ang lahat ng ginagawa ay dahil gusto lamang niyang suklian ang kabutihang loob ng Don na tumanggap sa kanya. Isang gabi, bago matulog, tinawag siya ni Don Renato sa silid nito. Shelly, may ipapakita ako sa'yo. Inabot nito ang isang lumang kahon na may lamang relo, larawan at mga lumang sulat. Ito ang mga alaala ng aking asawa. Hindi ko basta pinapakita ang mga ito kahit kanino. Pero gusto kong ikaw ang unang makaalam. Nagulat si Shelly sabay nagtanong, bakit po ako? Marahang ngumiti ang Don. Dahil nakikita ako sa iyo ang kabutihang tulad ng sa kanya. Ang malasakit, ang pusong marangal. At dahil pakiramdam ko, matagal na kitang kilala. Napaluha si Shelly sa narinig. Hindi niya inaasahan na bibigyan siya ng ganoong tiwala at halaga ng isang taong napakayaman at makapangyarihan. Mula sa gabing iyon, nagbago ang lahat. Hindi na lang basta trabaho ang tingin ni Don Renato kay Shelly. Para sa kanya, isa itong anak na hindi niya nagkaroon. Isang taong handa niyang ipaglaban at pagkatiwalaan. At habang lalong lumalalim ang ugnayan nilang dalawa, mas lalong nagiging madilim ang plano ni Isabel, sapagkat para sa kanya, ang bawat ngiti ng kanyang lolo kay Shelly ay banta sa kanyang pinapangarap na pamana. Tahimik ang mansyon ng Villarica ng mga sumunod na araw, ngunit sa ilalim ng katahimikan ay nag-uumpisa ng mag-apoy ang plano ni Isabel.
Hindi niya na matanggap ang nakikitang pagtitiwala at pagkakaintindihan ng kanyang lolo at ni Shelly. Sa isang lihim na pagpupulong sa isang silid ng mansyon, nagtipon si Isabel at dalawa niyang pinsan, sina Marco at Vanessa. Hindi pwedeng magtagal pang babaeng yun dito. Mariing bulong ni Isabel. Kung hindi, baka isang araw, magulat na lang tayo at siya nang may hawak ng lahat ng kayamanan ng pamilya. Pero Isabel, sabi pa ni Marco, ano naman ang magagawa natin? Halatang paborito na siya ng Don. Kung susubukan nating palayasin siya, aba, baka tayo pang mapagalitan. Gumisi si Isabel, puno ng tuso. Kaya nga sisirain natin ang pangalan niya eh. At kapag nawalang tiwala ni Lolo, di kusa na siyang aalis. Kinabukasan, abala ang lahat sa paghahanda ng tanghalian nang biglang sumigaw si Isabel mula sa silid ng kanyang lolo. Nasaan ang relo ni Lolo? Yung mamahaling Rolex na binigay sa kanya ng isang foreign investor? Nawala. Agad nagtakbuhan ng mga kasambahay. Si Don Renato, bagamat nagtataka, ay agad na tinanong ang mga tauhan. Sino huling nagdinas sa aking silid? Tahimik ang lahat, ngunit mabilis na sumabat si Vanessa. Si Shelly po, Lolo. Siya po ang nakita kong pumasok kagabi para mag-ayos ng mga gamit ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Shelly. Hindi po totoo. Oo, naglinis po ako pero hindi ko po ginalawang kahit na ano. Lalo na ho relo ninyo, Lolo. Ngunit hindi pa rin tumigil si Isabel. Lolo, hindi ba't siya lang may susi ng drawer ninyo? Sino pa bang may pagkakataon? Kundi siya. Naging mainit ang sitwasyon. Ang ibang kasambahay ay nagsimulang magbulungan. May ilan na naniniwala kay Isabel. Baka nga totoo. Probinsyana lang siya, diba? Baka natukso. Pero mabait si Shelly, hindi niya gagawin yun ng ganun. Ngunit dahil sa bigat ng paratang, naluha si Shelly. Don Renato, maniwala po kayo. Hindi ko po yung ginawa. Kahit kailan hindi ko po kaya magnakaw. Tiningnan siya ng matanda. Seryoso ang mga mata. Shelly anak, gusto ko maniwala sa'yo. Ngunit kailangan nating malaman ang totoo. Habang nagkakagulo, lihim na nakangiti si Isabel. Sa loob-loob niya, kapag hindi ito nalutas, wala nang saysayang pagiging paborito niya. Ngunit hindi niya akalaing may isang kasambahay na nakakita sa kanyang ginawa. Si Minda. Isa sa mga taga-silbi sa kusina. Ang nakasaksi ng gabi pa lang ay palihim nang inilagay ni Isabel ang relo sa ilalim ng una ni Shelly. Nang makita niyang umiiyak si Shelly, hindi na siya nakatiis. Don Renato, may aaminin ako. Nagulat ang lahat. Anong ibig mo sabihin, Minda? Tanong ni Isabel na halos pasigaw. Gabi po, nakita ko kayo mismo na pumasok sa silid ni Shelly. Doon niyo po tinago ang relo. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Ang bulungan ay agad na napalitan ng katahimikan. Si Isabel halos hindi makapagsalita. Wala kang pruweba. Ngunit agad namang sumabat si Don Renato. Tama na, Isabel. Minsan sapat ng katotohanan mula sa taong may lakas ng loob magsabi. Lumapit siya kay Shelly at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Shelly, humihingi ako ng tawad sa'yo. Hindi kita dapat pinagdudahan. Alam kong hindi mo kaya magnakaw. Naluha naman si Shelly sa bayo ko. Maraming salamat ho, Don Renato. Hindi ko po talaga gagawin yun kahit kailan. Samantala, si Isabel ay namutla sa kahihiyan. Ngunit sa halip na umamin, umalis siya ng galit na galit kasama ang mga pinsan. Matapos ang insidente, lalo pang tumibay ang tiwala ni Don Renato kay Shelly. Anak, huwag mong intindihin ang mga taong gustong siraan ka. Ang mahalaga, alam ko ang totoo. At sa puso ko, ikaw lang ang tunay na maaasahan. Napaluha si Shelly at napayakap sa matanda. Hindi ko po sasayangin ang tiwala ninyo. Para po kay inay at para rin po sa inyo.
Gagawin ko ang lahat. At sa kabila ng kaguluhan, unti-unti nang nakikita ng buong mansyon kung gaanong kahalaga ang presensya ng isang simpleng dalagang probinsyana na nagngangalang Shelly. Ngunit sa dilim ng kanyang silid, si Isabel ay muling nagngingit-ngit. Hindi pa dito nagtatapos. Kapag hindi siya lumayas, sisiguraduhin kong siya mismo ang bibigay. Isang maaraw na hapon sa mansyon ng Villarica, abala ang lahat sa paghahanda para sa maliit na pagtitipon. Dumating ang ilang kaibigan at negosyanteng kakilala ni Don Renato. Si Isabel ay nakangiti at abala sa pakikipag-usap, habang si Shelly naman ay tahimik na nag-aayos ng mesa, gaya ng nakasanayan. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, mapapansin na tila pagod na pagod si Don Renato. Pawis na pawis siya at paulit-ulit na humihinga ng malalim. Tila may mabigat na nararamdaman. "Lolo, ayos lang po ba kayo?" tanong ni Isabel, bagamat halatang wala sa loob ang kanyang pag-aalala. "Maayos lang naman," sagot pa ni Don Renato, pero bakas ang panghihina sa kanyang tinig. Maya-maya, habang nakaupo sa gitna ng bulwagan, biglang nagdilim ang paningin ni Don Renato. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at sa isang iglap ay bumagsak siya sa sahig. "Lolo!" sigaw ni Isabel. Ngunit imbes na lumapit, mabilis siyang umatras. Nanlaki ang mga mata sa takot. Ang ibang kamag-anak at kasambahay ay nagsisigawan. Nagsitakbuhan palabas ang bulwagan. Hindi alam ang gagawin. "Tumawag ng ambulansya! May nangyayari kay Don Renato!" sigaw ng isa. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, si Shelly lamang ang lumapit. Hindi siya nag-isip. Hindi siya natakot. "Don Renato, makinig po kayo!" Halos mangyak-ngyak ngunit matatag na sigaw ni Shelly habang lumuluhod sa tabi ng matanda. Naalala niya ang gabing inaalagaan ng kanyang ina kapag inaatake ng matinding ubo at hirap sa paghinga. Mabilis siyang inihaga ng maayos ang Don, tinanggal ang butones ng barong sa dibdib at sinimulang imasahe ng marahan ngunit madiin ang kanyang dibdib. "Huminga po kayo. Please po, huwag kayong bibitaw." Ang lahat ng tao sa paligid, bagamat natataranta, ay hindi maiwasang mapako ang tingin kay Shelly. Ang isang simpleng dalaga na madalas niyang kutsain, ngayon ay walang takot na kumikilos para iligtas ang buhay ng bilyonaryo. "Isabel!" sigaw ni Shelly. "Tumawag ka ng doktor! Bilisan mo!" Saglit namang natigilan si Isabel. Ngunit sa tindi ng sitwasyon ay walang nagawa kundi sundin si Shelly. Mabilis siyang lumabas upang tawagin si Dr. Alvarez. Samantala, hindi tumigil si Shelly sa pagbibigay ng unang lunas. Inalalayan niya ang ulo ni Don Renato. Pinapaypayan gamit ang sariling kamay at patuloy na nagsasalita upang manatiling gising ang matanda. "Don Renato, huwag niyo po akong iiwan. Kailangan pa po kayo ng pamilya ninyo. Kailangan pa po namin kayo." Unti-unting dumilat ang mga mata ng matanda, bahagyang nakangiti. "Shelly, salamat." Bulong nito bago muling pumikit. Maya-maya ay dumating si Dr. Alvarez dala ang kanyang bag. "Tabi, ako na!" Mabilis niyang utos. Sinuri niya agad ang matanda at inutusan ng iba pang kasambahay na magdala ng oxygen tank mula sa klinika sa loob ng mansyon. Ngunit bago pa man siya tuluyang kumilos, nilingon niya si Shelly. "Mabuti na lang nagawa mo ng tama. Kung hindi, baka wala na siya." Napaluha si Shelly sa marinig. Ngunit agad niyang pinunasan ng kanyang pisngi. "Salamat po, doktor. Ang mahalaga po ay buhay si Don Renato." Habang inaalalayan ni Don Renato papunta sa kanyang silid upang makapagpahinga, hindi maiwasang magbulungan na naman ang mga naroon. Nako, si Shelly ang nagligtas kay Don. Kung wala siya, baka patay na yung matanda. Hindi ko akalain may ganito talagang tapang ang probinsyanang yun, ano? Ang mga kasambahay na dati humahamak sa kanya ay napatahimik. Kahit si Isabel ay hindi makapagsalita. Lalo na't siya mismo ang unang umatras sa oras ng kagipitan. Kinagabihan matapos ang mahabang gamutan, nagising si Don Renato. Nakaupo siya ngayon sa kanyang kama.
Mahina ngunit may ngiti. Sa tabi niya gaya ng dati, naroon si Shelly. Gising pa rin at nagbabantay. Shelly, mahina niyang sambit. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi na ako nagising. Ikaw ang aking anghel na tagapagligtas. Nag-init ang mata ni Shelly sa luha. Wala po yun, Don Renato. Ginawa ko lang po ang kaya ko. Hindi ko po kayo pababayaan. Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay at mahigpit na pinisil. Mula ngayon, lalo kang pagtitiwalaan ang puso mo. Ngunit sa labas ng silid nakikinig si Isabel at sa bawat salitang pagtitiwala at anghel na naririnig niya, lalo siyang nagngingit-ngit. Hindi pwedeng tuluyang maagaw ng babaeng yon ang lahat ng atensyon ni Lolo. Kailangan may gawin ako. Kailangan talaga siyang bumagsak. Sa gabing yon, nagpasya si Isabel. Kung hindi niya kayang paalisin si Shelly sa maraming paraan, gagamit siya ng mas mapanganib na plano. Mula nang mangyari ang biglaang atake, halos hindi na humiwalay si Shelly sa tabi ng Don Renato. Sa bawat umaga, siyang naghahanda ng gamot at pagkain ng matanda. Sa gabi, siya rin ang nagbabantay. Nakaupo sa isang maliit na silya sa tabi ng kama. Laging handang kumilos kung sakaling muling manghina ang bilyonaryo. Shelly, mahina ngunit buo ang tinig ni Don Renato habang nakahiga. Hindi mo kailangang pagurin ang sarili mo para sa akin. Ngumiti naman si Shelly at bahagyang tumango. Hindi po ako napapagod, Don Renato. Para sa akin, karangalan pong maalagaan kayo. Sa inyo po ako may utang na loob kasi binigyan niyo ako ng pagkakataon. Tinitigan siya ng matanda at sa kanyang mga mata ay bakas ang pagtataka at paghanga. Bata ka pa, ngunit may tibay na ng loob at malasakit na bihira akong makita. Parang ang bigat ang pinapasan mo, pero hindi mo pinapakita. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang ibang kasambahay, nagising si Don Renato at nakita si Shelly na nakasandal sa gilid ng kama. Gising pa rin at nagdarasal. Shelly, tawag ng matanda. Mabilis siyang tumayo. Po, Don Renato? May masakit po ba? Kukuha po ako ng doktor? Umaling ang matanda. Hindi anak, wala akong sakit. Gusto ko lang na makausap ka. Dahan-dahang umupo si Shelly. Medyo nahihiya. Ano po yun? Huminga ng malalim sa Don Renato. Kanina ka pa nakatitig sa rosaryo. Sabihin mo nga sa akin, bakit parang lagi kang may dinadala? Tahimik muna si Shelly bago na pabuntong hininga. Don Renato, hindi po madali ang buhay namin. Mahirap lang po kami. Ang nanay ko'y may sakit sa baga at araw-araw kailangan ng gamot. Ang kapatid ko naman po ay huminto sa pag-aaral para tumulong sa bukid. At ang bunso namin, madalas ho walang baon sa eskwela. Kaya po ako nagtrabaho bilang caregiver kahit wala ho akong karanasan. Para lang po kahit papaano ay matustusan ang pangangailangan nila. Namilog ang mga mata ng matanda, halatang naaapektuhan. At sa edad mong to, pasan mo na ang ganoong responsibilidad. Tumango si Shelly, nangilid ang luha. Wala na po kasi akong ama. Ako na po ang haligin at ilaw ng pamilya. Kaya kahit mahirap, kahit nakakahiya minsan, ginagawa ko na lang po. Basta para sa kanila. Tahimik na nakinig si Don Renato. Ang mga kamay ay nakapatong sa kanyang tuhod. Hindi niya akalain na sa likod ng simpleng anyo ng dalaga ay may ganitong bigat na kwento. Shelly, aniya na halos bulong. Hindi ko alam na ganong kabigat ang buhay mo. Pero bilib ako sa'yo. Hindi lahat ng tao ay kaya magsakripisyo ng ganyan para sa pamilya. Bagya namang umiti si Shelly, pinupunasan ng kanyang luha. Yan lang po ang kaya kong ibigay sa kanila, yung sarili ko. Hindi ko naman po kayang tingnan ang nanay ko na naghihirap, kaya po kahit ano gagawin ko. Pinisil ni Don Renato ang kamay ng dalaga, marahan ngunit puno ng damdamin.
Anak, alam mo bang bihira ang taong may pusong ganyan? Sa tagal ko sa mundong ito, marami na ako nakitang gahaman sa pera, makasarili at walang malasakit. Pero ikaw, isang simpleng probinsyana, mas mayaman ka pa sa kanila sa puso. Mula noon, mas madalas nang magkwentuhan ang dalawa. Ikinuwento ni Shelly ang mga alaala ng kanyang pagkabata, ang paglalaro sa bukid, ang pagtulong sa kanyang ama sa pagtatanim bago ito pumanaw, at ang mga gabing nagkakasya sila sa isang tuyo para sa hapunan. Sa bawat kwento, hindi maiwasang mapaluha ni Don Renato. Ngunit palagi siyang nagtatago ng ngiti. Alam mo, Shelly, minsan ang mga simpleng karanasan sa ganyan, ang tunay na yaman. Hindi mabibili ng kahit anong pera ang pagmamahalan ninyo bilang pamilya. At sa mga kwentong yon, unti-unting nakaramdam si Shelly ng gaan ng loob. Parang nabawasan ang bigat ng kanyang dinadala dahil may nakikinig at nakakaintindi. Isang hapon, habang pinapahid ni Shelly ang gamot sa dibdib ng matanda, napatingin ito sa kanya at ngumiti. Alam mo ba, Shelly, na matagal ko nang hinahanap ang ganitong klaseng tao sa paligid ko. Hindi ko na kasi nararamdaman ang tunay na malasakit mula sa mga kamag-anak ko. Puro lang sila ingay, pera, at pamana ang iniisip. Tumingin siya sa mata ng dalaga. Pero ikaw ang nagpapaalala sa akin kung ano ang tunay na halaga ng buhay. Ang tunay na malasakit. Hindi naman makapagsalita si Shelly. Tahimik lang siyang nakangiti. Ngunit ang kanyang puso, naramdaman niyang may kakaibang koneksyon na nabuo sa kanila. Kinagabihan bago siya matulog, tinanaw ni Shelly ang kanyang inaasahang kinabukasan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng pag-asa na baka hindi siya nag-iisa sa laban. Panginoon, salamat po at nakilala ko si Don Renato. Bulong niya habang hawak ang rosaryo. Sana ho bigyan niyo pa siya ng mahabang buhay para may pagkakataon pa ako maipakitang malasakit ko sa kanya. At sa kabilang silid, si Don Renato naman ay nakahiga. Nakatingala sa kisame at tahimik na nag-iisip. Sa kanyang puso, nagsimulang umusbong ang ideya, isang bagay na magbabago sa lahat. Mabilis ang mga araw na lumipas. Matapos gumaling si Don Renato mula sa kanyang atake, mas naging masigla ito. Hindi dahil sa gamot lamang, kundi dahil sa walang sawang pag-aalaga at presensya ni Shelly. Araw-araw kapansin-pansin ang paglalapit nilang dalawa. Ngunit habang lalong umiinit ang tiwala ng matanda sa dalaga, lalo namang nagtitilim ang mukha ng inggit na Isabel. Isang tanghali matapos ang hapunan, umakyat si Don Renato sa kanyang silid kasama ang kanyang abogado na si Attorney Salcedo. Gusto kong baguhin ang ilang bagay sa aking testamento. Wika ng matanda. May nais akong isama at may nais akong alisin. Mabilis na sumulat si Attorney Salcedo habang nakikinig. Sa labas ng pinto ay nakatayo si Isabel, lihim na nakikinig. Hindi niya marinig ng buo ang usapan, ngunit malinaw niyang nasulyapan sa mesa ang papel na may nakasulat na huling habilin at testamento. Nanginig ang kanyang mga kamay sa galit. Testamento? At bakit ngayon? Anong ibig sabihin ito? Mula noon, hindi na mapakali si Isabel. Lagi niyang sinusundan ang tingin si Shelly sa bawat kilos nito. Hindi pwedeng siya. Hindi pwedeng sa kanya mapunta ang lahat. Bulong niya sa sarili habang nakatitig sa dalagang abala sa kusina. Maging sina Marco at Vanessa, ang kanyang mga pinsan, ay napansin ang pagbabago sa kanya. Isabel, bakit ka ganyan? Tanong ni Vanessa. Hindi niyo ba nakikita? Lolo is planning something. At sigurado ako may kinalaman si Shelly. Kaya bago pa mahuli ang lahat, kailangan nating gumawa ng paraan. Isang gabi, nilapitan ni Isabel si Attorney Salcedo sa hardin habang pauwi na ito. Attorney,
Totoo bang gumagawa ng bagong testamento si Lolo? Tanong niya at pilit pinipigil ang kaba. Ngumiti lamang ang abogado. Malamig ang sagot. Pasensya na, Isabel. Hindi ko pwedeng ilahad ang anumang detalye. Kliyente ko ang iyong lolo at iyon ay saklaw ng aming kasunduan. Ngunit ang isang simpleng sagot na iyon ay sapat na upang mag-apoy ang kanyang hinala. Kung walang dapat itago, bakit ganoon ang abogado? Kinabukasan, nadatnan ni Isabel si Shelly sa veranda. Binabasa ang isang lumang libro para aliwin si Don Renato. Ang kapal naman ng mukha mo, singal ni Isabel. Ikinagulat ni Shelly. Ano ba talagang balak mo? Gamitin ang pagiging babait-baitan para maagaw ang tiwala ni Lolo? Nanlaki ang mata ni Shelly at agad na tumayo. Isabel, wala akong iniisip na ganon. Ginagawa ko lang trabaho ko bilang caregiver. Trabaho? Hindi ka lang basta caregiver. Ikaw ang nagiging dahilan kung bakit nawawala ang lugar ko sa pamilya namin. Hindi ko po ginusto ang kahit anong bagay na yon. Mahinahong sagot ni Shelly, bagamat ramdam ang sakit sa dibdib. Ngunit sa likod ng kanilang pagtatalo, naroon si Don Renato, nakikinig. Isabel, tama na. Malamig niyang sambit. Kung hindi mo kayang igalang si Shelly, mas mabuting huwag ka nang magsalita. Natigilan si Isabel, ngunit lalo siyang nangingit-ngit sa loob. Pagbalik sa kanyang silid, halos mabaliw si Isabel sa galit. Hindi pwedeng tuluyan na ako mawala sa plano ni Lolo. Kapag hindi ako ang naging tagapagmana, wala na akong saysay sa lipunan. Naisip niya ang isang malupit na hakbang. Kung hindi ko siya mapapalaya sa pamamagitan ng kasinungalingan, ipapahamak ko siya. Siya mismo. Lumapit siya kina Marco at Vanessa. Makinig kayo. Kung gusto pa nating maprotektahan ang parte natin, kailangan nating gumawa ng plano. Hindi pwedeng si Shelly ang maging hadlang. Nagkatinginan ang magpinsan, halatang nag-aalangan, ngunit sa bandang huli ay tumango. Anong plano mo, Isabel? Ngumisi si Isabel, malamig ang mga mata. Simple lang. Sisiguraduhin nating bumagsak siya. At sa oras na yun, wala na siyang magagawa para iligtas ang sarili niya. Habang abala sa kanyang sariling galit si Isabel, si Shelly naman ay nakaupo sa maliit na kapilya sa loob ng mansyon. Tahimik siyang nagdarasal, hawak ang kanyang rosaryo. Panginoon, alam niyo po ang puso ko. Wala akong ibang nais kundi ang makatulong. Kung may mga taong laban sa akin, bigyan niyo po ako ng lakas na harapin sila. Huwag po sana akong bibigay. Para po kay inay. Para sa pamilya ko. Hindi niya alam sa kanyang paligid ay umiikot ang mga matang puno ng inggit at galit. Mga matang handang gumawa ng kahit anong paraan upang siya'y pabagsakin. At sa mga susunod na araw, magsisimula na ang isang malupit na panlilinlang na susubok hindi lamang sa kanyang pagkatao kundi pati na rin sa kanyang kinabukasan. Tahimik ang gabi sa mansyon ng Villarica. Sa loob ng silid ni Isabel, isang maliit na bote ng lason ang nakapatong sa mesa. Matingkad ang liwanag ng lampara na tumatama sa bote. At sa mga mata ni Isabel, ay tila itong magiging susi upang makuha ang lahat ng kanyang nais. Kapag nawala si Lolo, ako ang tanging tagapagmana. At kapag nawala si Shelly, wala na makakapantay sa akin. Malamig na bulong niya. Kinabukasan, maagang nagpunta si Shelly sa kusina para ihanda ang gamot ni Don Renato. Ngunit hindi niya alam na ilang minuto bago siya dumating, pumasok doon si Isabel dala ang maliit na bote. Dahan-dahan niyang binuhos ang lason sa isang kapsula na kahalo ng gamot ng kanyang lolo. Pagkatapos itinago niya agad ang bote sa kanyang bulsa at lumabas na parang walang nangyari. Maya-maya ay dumating si Shelly, nakangiting bitbit ang tray ng pagkain at gamot. Kailangan na pong uminom ng gamot ni Don Renato, wika niya sa sarili, masigla at walang kamalay-malay. Pagdating sa silid ng matanda, inabot ni Shelly ang baso ng tubig at ang kapsala. Don Renato, oras na po para sa gamot ninyo.
Ngunit bago pa niya maibigay, sumakit ang dibdib ni Don Renato at umiling. Shelly, mamaya na lang. Pakiramdam ko'y mabigat pa ang katawan ko. Ayaw niyang pilitin ang matanda, kaya pansamantalang inilapag niya ang kapsula sa mesa. Sa kanyang isip, baka mabuti nang siya na lang uminom ng bitamina para manatiling malakas sa pagbabantay. Kinuha niya ang kapsula, ngumiti at ininom ito gamit ang baso ng tubig. Ilang minuto lang lumipas, biglang nanlamig ang katawan ni Shelly. Napahawak siya sa kanyang tiyan, bumilis ang tibok ng kanyang puso, at namutla ang kanyang mukha. Shelly? Sigaw ni Don Renato na makitang pagbabago. Ano nangyayari sa'yo, anak? Hirap huminga ang dalaga. Nanginginig ang mga kamay. Don Renato, huwag kayong mag-alala, baka pagod lang po ako. Bulong niya. Pilit pa rin nagpapakatatag. Ngunit ilang sandali pa ay bumagsak siya sa sahig. Hawak ang kanyang dibdib. Napatayo si Don Renato kahit mahina pa. Halos mabuwal sa pagkataranta. Lumapit siya kay Shelly at niyugyog ang katawan nito. Shelly, gumising ka, iya. Huwag mo akong iiwan. Sigaw niya at nanginginig ang tinig. Lumapit ang ilang kasambahay at nagulat sa eksena. Ngunit wala ni isang agad na kumilos. Takot at gulat ang nangibabaw. Mula sa gilid ng pintuan, palihim na nakamasid si Isabel. Nanlalamig ang kanyang mga palad, habang nakikita naman si Shelly na unti-unting nawawala ng malay. Hindi itong plano. Dapat si Lolo makainom nun. Bakit siyang nadamay? Ngunit kahit natatakot at nagsisisi, pinili niyang manatiling tahimik. Hindi siya maaaring madamay. Humingal at nanginginig. Unti-unting lumabo ang paningin ni Shelly. Sa kanyang huling malay, tumitig siya kay Don Renato na hawak ang kanyang kamay. Don Renato, hindi po ako nagsisisi kahit dito man lang. Nailigtas ko kayo. At tuluyan na nga siyang nawala ng malay. Shelly? Malakas na sigaw ng matanda. Umalingaw-ngaw sa buong silid. At doon nagtapos ang gabing iyon. Sa pagbagsak ng isang dalagang nag-alay ng sarili upang hindi mapahamak ang kanyang amo. Nagkalat ang kaba at kaguluhan sa buong mansyon matapos bumagsak si Shelly sa sahig. Ang mga kasambahay ay nagsisigawan. Hindi malaman kung ano ang dapat gawin. Ngunit isa lang ang malinaw, ang desperasyon sa mukha ni Don Renato Villarica na halos mawala ng ulirat habang nakayakap sa walang malay na dalaga. Shelly, gumising ka anak. Huwag mo akong iiwan. Nanginginig niyang sigaw. Agad niyang inutusan ng mga tauhan. Tawagin ang doktor. Ihanda ang sasakyan. Dalhin siya sa ospital. Ngayon din. Sa loob lamang ng ilang minuto, isinakay si Shelly sa sasakyan ng Villarica. Nakahiga siya sa likod. Maputla at malamig ang balat. Hawak ni Don Renato ang kanyang kamay. Hindi alintana ang sariling panghihina. Sa bawat segundo ay para bang hinihila ang kanyang puso. Sa kanyang isip, bumabalik ang mga gabing magkasama sila. Kung paano siyang pinapakain ni Shelly, pinapaypayan at kinakwentuhan ng mga pangarap. Kung mawala ka, Shelly, mawawala rin ako. Bulong niya habang luhaang nakatingin sa kanyang mukha. Pagdating nila sa ospital, agad na sinalubong sila ng mga nurse at doktor. Isinugod si Shelly sa emergency room. Naiwan naman si Don Renato sa labas. Hawak pa rin ang rosaryo ni Shelly na napulot niya mula sa kanyang bulsa. Habang nakaupo ay nanginginig ang kanyang mga kamay. At ang bawat pag-ikot ng segundo ng orasan ay parang latay sa kanyang dibdib. Lumapit si Dr. Alvarez, seryosong mukha. Don Renato, may laso na pumasok sa katawan ni Shelly. Ginagawa na namin ang lahat pero kritikal ang lagay niya. Parang gumuho ang mundo ng matanda. Hindi pwedeng mawala siya. Hindi, habang ako'y nabubuhay pa. Habang naghihintay, lumuhod si Don Renato sa maliit na chapel ng ospital. Niyakap niya ang rosaryo ni Shelly. At doon, sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, tapat siyang nanalangin. Panginoon, huwag siyang kunin ninyo. Ako na lang. Kung may dapat mawala, ako na lang.
Siya ang dahilan kung bakit ako muling nabuhay. Bakit ako muling nakaramdam ng malasakit. Huwag niyo siyang pabayaan. Lumuluha siya. Walang pakialam kahit nakikita ng ibang tao. Ang dating makapangyarihang bilyonaryo, ngayon ay isang matandang lalaki na lumuluha para sa isang simpleng dalaga. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor. Ngunit hindi pa rin malinaw ang lagay ni Shelly. Don Renato, critical pa rin siya. Kailangan natin ng oras para malaman kung lalaban ba ang katawan niya. Pumasok si Don Renato sa silid kung saan nakaratay si Shelly. Nakita niyang mahina itong humihinga, nakakabit sa mga tubo. Lumapit siya at hinawakan ng kamay ng dalaga. Shelly, anak, mahinang sambit niya. Kung mawala ka, mawawala na rin ako. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas na mabuhay pa. Hindi ako handa na mawala ka. Sa labas ng ospital, naglakad-lakad si Isabel. Pawis na pawis at hindi mapakali. Sa kanyang isipan, paulit-ulit ang eksena. Si Shelly ang nakainom ng gamot. Dapat si Lolo ang nawalan. Pero bakit siya? Ngunit sa halip na madama ang awa, mas naggitngit siya. Kung sakaling mabuhay pa si Shelly, baka lalo pa siyang mahalin ni Lolo. At kapag nangyari yon, tapos na ako. Hindi na umalis si Don Renato sa tabi ng dalaga. Buong magdamag ay nakaupo siya. Nakapikit man ay hawak-hawak pa rin ang kamay nito. Bawat hinga ni Shelly ay parang sinasalamin ng tipok ng kaniyang puso. Sa bawat paghinto ng makina ay tila ba sumasabay ang kaniyang kaluluwa sa kaba. Shelly, lumaban ka. Para sa iyong pamilya. Para sa iyong mga pangarap. At para sa akin na matanda na ngayon lang muling nakaramdam ng totoong malasakit. Bandang madaling araw, bahagyang gumalaw ang mga daliri ni Shelly. Nanlaki ang mga mata ni Don Renato. Shelly, anak, naririnig mo ba ako? Bulalas niya sabay haplos sa buhok ng dalaga. Bagamat hindi pa tuluyang nagigising, ang simpleng pagkilos na iyon ay nagbigay ng pag-asa. At sa pusong halos sumuko na, muling nagliwanag ang pag-asang baka hindi pa ito ang huling gabi ng dalagang kanyang tinuturing na anghel. Lumipas ang 3 araw na puno ng kaba at dasal sa ospital. Hindi pa rin mapakali si Don Renato. Halos hindi na rin siya umuwi sa mansyon. Buong oras ay ginugol niya sa pagbabantay kay Shelly. Bawat araw hawak niya ang kamay ng dalaga at paulit-ulit na binubulong. Shelly, lumaban ka. Hindi ka pwedeng mawala. Hindi ako handa. Ang mga kasambahay ay nag-aalala rin. Ang ilan na dati panay ang panalait kay Shelly ay tahimik na nagdarasal para sa kanyang pagaling. Kahit sila hindi makapaniwala kung paanong isang simpleng dalaga ang nagbago ng kanilang pananaw. Isang umaga, habang papasikat ang araw, bahagyang gumalaw ang mga daliri ni Shelly. Napansin agad ni Don Renato at halos mapatalon siya sa tuwa. Shelly, anak, naririnig mo ba ako? Dahan-dahang dumilat ang mga mata ng dalaga. Mahina ang kanyang tinig ngunit malinaw. Don Renato, buhay pa po ba ako? Naluha ang matanda. Mahigpit na pinisil ang kanyang kamay. Oo anak, at salamat sa Diyos na ibinalik ka niya sa amin. Nagmadaling pumasok ang doktor at mga nurse. Nagising na siya. Malakas ang kanyang tibok, unti-unti na siyang bumabangon. Makalipas ang ilang araw ng gamutan, pinayagan na makauwi si Shelly. Pagdating nila sa mansyon, sinalubong siya ng mga kasambahay. Ang ilan ay napaluha, ang iba na may yumakap sa kanya. Shelly, akala namin hindi ka na babalik. Wika ni Minda, isa sa mga kasambahay na minsang nanuya sa kanya. Patawarin mo kami sa mga pandalait namin noon. Ngumiti si Shelly, bagamat mahina pa. Wala akong galit sa inyo. Ang mahalaga, andito pa ako ngayon. Salamat sa inyong lahat. Sa unang pagkakataon, hindi pagtawa o pandalait ang bumungad sa kanya, kundi tunay na respeto at paghangang galing sa mga taong dati nang mamaliit. Ipinatawag ni Don Renato ang lahat ng tao sa mansyon.
Nakatayo siya sa gitna ng bulwagan, habang si Shelly naman ay nakaupo malapit sa kanya. Mga kasama, panimula ng matanda. Nais kong ipaalam na kung wala si Shelly, baka wala na ako ngayon. Siya ang nagligtas sa akin. At kahit na siya pa mismo ang nalagay sa bingit ng kamatayan, hindi siya bumitaw. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Tahimik ang lahat at halos sabay-sabay silang napatingin kay Shelly. Ang dating simpleng dalaga ay tila ba nagningning, hindi dahil sa ganda ng kasuotan o kayamanan, kundi dahil sa kabutihang likas ng kanyang puso. Mula noon, nag-iba ang trato ng lahat kay Shelly. Ang mga kasambahay na dati nang mamaliit, ngayon magalang na lumalapit at handang tumulong. Ang mga kamag-anak na dati nagbubulungan laban sa kanya ay napilitan ding umamin sa sarili na may kakaiba talaga sa dalagang ito. Ngunit higit sa lahat, si Don Renato mismo ang pinakamasayang tao. Sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang nakikitang nagiging malakas at masigla dahil alam niyang may isang Shelly na palaging nasa tabi niya. Isang gabi habang nakatanaw si Shelly sa hardin, lumapit si Don Renato. Anak, wika niya. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang lahat ng ginawa mo para sa akin. Sa edad mong yan, nagsakripisyo ko ng sarili para iligtas ako. Hindi lahat ng tao, kahit pamilya ko pa ay kayang gawin niyon. Napayo ko si Shelly, marahang umiti. Don Renato, hindi ko po iyan iniisip bilang sakripisyo. Ginawa ko po iyan kasi mahalaga kayo sa akin. At wala po akong ibang hangarin kundi ang gumaling kayo. Natahimik ang matanda, tsaka tumingin sa langit. Siguro kaya ka ipinadala sa akin ng Diyos upang ipaalala na may mga taong marangal pa rin sa mundong ito. Mula sa gabing iyon, hindi na ordinaryong caregiver lamang si Shelly sa paningin ng lahat. Siya ay naging simbolo ng tapang, malasakit at katapatan. At sa puso ni Don Renato, lalong tumibay ang pasya na ang batang ito na walang yaman o kapangyarihan ang siyang higit na karapat-dapat sa kanyang pamana. Habang nakahiga si Shelly at nakangiti sa mga bituin, tahimik niyang binulong. Salamat po, Panginoon, sa panibagong buhay na ibinigay ninyo sa akin. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataon. Matapos ang mga linggong puno ng kaba at pagsubok, dumating ang gabi na nais si Don Renato na ipahayag ang isang desisyon. Ipinatawag niya ang lahat ng kamag-anak sa bulwagan ng mansyon, pati na rin ang mga kasambahay na matagal nang nagsisilbi sa kanya. Tahimik ang lahat habang nakaupo ang matanda sa gitna. Hawak ang kanyang tungkod at sa tabi niya ay si Shelly, bahagyang nakayuko. Hindi alam kung bakit siya naroroon. Salamat at narito kayong lahat, panimula ni Don Renato. Mabigat ngunit matatag ang tinig. Matagal ko nang iniisip ang bagay na ito, lalo na matapos ang lahat ng nangyari nitong mga nakaraang buwan. Nagbulungan ng mga kamag-anak. Ang ilan ay may halong kaba, ang iba na may walang pakialam at abala sa sarili. Ngunit nananatiling nakatutok ang lahat sa bawat salita ng matanda. Muli kong nakita ang kahinaan ng tao. Dugtong ni Don Renato. Sa oras ng kapahamakan, ilan sa inyo ang tumakbo palayo. Ngunit may isang tao na hindi natakot, na nagsakripisyo kahit halos ikamatay niya. Siya ang naging dahilan kung bakit ako'y naririto pa ngayon. Dahan-dahan niyang tiningnan si Shelly at bahagyang umiti. At iyon ay si Shelly Ramirez. Nagulat ang dalaga. Halos hindi siya makapaniwala. Don Renato? Mahina niyang usal, ngunit hindi siya pinatapos ng matanda. Mula sa araw na ito, ipinapahayag ko sa harap ninyong lahat. Si Shelly, ang aking magiging tagapagmana at tagapangalaga ng buong Villarica Estate. Parang kumulog sa loob ng bulwagan. Ang mga kamag-anak ay nagbulungan. Halatang hindi makapaniwala. Ang ilan ay napaubo. Ang iba ay napahawak sa ulo. Ang mga kasambahay naman, bagamat nagulat din, ay may ilan na napaluha. Alam na lang si Shelly lamang ang karapat-dapat sa tiwalang iyon.
Matapos ang lahat ng sakripisyong kanyang ipinakita, tahimik na nakaupo si Shelly. Nangigilid ang luha. Hindi malaman kung paanong tatanggapin ang bigat ng mga salitang narinig niya. Tumayo si Don Renato. Pinilit ang sarili kahit mahina. Ang desisyong ito ay hindi base sa dugo, pangalan o yaman. Ito ay base sa puso at sa lahat ng nakikilala ko. Kay Shelly ko nakita ang pusong marangal, tapat at handang magsakripisyo. Muling nag-ingay ang bulwagan, ngunit mariin ang kanyang tinig. Wala na makakabagong desisyon. Ito ang aking kagustuhan at ito ang aking habilin. Dahan-dahan tumayo si Shelly, nanginginig ang tinig. Don Renato, hindi ko po alam kung karapat-dapat ako. Hindi ko po hinangad ang anumang pamana. Ang nais ko lang naman po ay gumaling kayo. Ngumiti ang matanda at hinawakan ng kanyang kamay. Anak, iyon mismo ang dahilan kung bakit ikaw ang karapat-dapat. Dahil wala kang ibang hangad, kundi ang kabutihan ng iba. At sa gabing iyon, malinaw na nakaukit sa isipan ng lahat ang bagong direksyon ng Villarica. Isang desisyong magdadala ng liwanag para sa ilan, ngunit magiging binhi ng mas matinding galit para sa iba. Matapos ang mabigat na pahayag ni Don Renato sa bulwagan, saglit na tumigil ang lahat. Ang bawat mata ay nakatuon kay Shelly. Ang dalagang dati inaalipos na lamang, ngunit ngayon nakaupo sa tabi ng bilyonaryo bilang opisyal na tagapagmana. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag ng malakas na tinig ni Isabel, na biglang tumayo mula sa kanyang upuan. Hindi! Hindi ako papayag! Sigaw ni Isabel. Halos nanginginig ang buong katawan. Lolo! Paano mo magagawang ipamigay sa isang hamak na dalagang lahat ng pinaghirapan ng pamilya natin? Lumapit siya sa gitna ng bulwagan. Itinuro si Shelly na namumula at nanginginig sa kaba. Wala siyang dugong mayaman. Isa lang siyang probinsyana na walang karapatan. Ako ang tunay mong kadugo. Ako ang dapat na tagapagmana. Nagbulungan ang mga kamag-anak. Ang ilan ay sumang-ayon. Ang iba naman ay nanahimik lang. Ang mga kasambahay naman ay napatitig kay Isabel, gulat at takot sa kanyang pagwawala. Nakatayo si Shelly, pinipigilan ng luha. Hindi siya makapagsalita. Sa kanyang dibdib, bumigat ang bawat salitang binitiwan ni Isabel. Wala akong dugong mayaman. Wala akong karapatan. Ngunit bago pa siya tuluyang madurog, biglang bumangon si Don Renato mula sa kanyang upuan. Isabel! Malakas na tinig ng matanda. Umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Tama na ang iyong kahibangan. Tumigil si Isabel. Nanilisik ang mata, ngunit hindi makasagot. Lumapit si Don Renato kay Shelly at mahigpit na hinawakan ang kanyang balikat. Mas mahalaga ang pusong marangal kesa dugong ginto. Ang yaman ko ay hindi ko ipamamana sa dugo lamang, kundi sa taong nagpakita ng tunay na malasakit at katapatan. At iyon ay si Shelly. Natahimik ang lahat. Ang mga salitang yon ay parang kulog na sumampal kay Isabel. Ngunit hindi pa rin siya tumigil. Naluha si Isabel habang lumapit sa kanyang lolo. Lolo, akong pamilya mo. Akong pamangkin mo. Bakit mas pipiliin mong iba kaysa sa akin? Hindi ba't dapat kadugo at pangalan ang mahalaga? Ngunit mariing umiling si Don Renato. Anak, matagal na ako nabuhay sa mundong ito at nakita ko ng totoo. Ang dugo ay hindi garantiya ng puso. Marami sa inyo, kahit kadugo ko, ay iniwan ako sa oras ng pangangailangan. Ngunit ang isang hamak na dalaga na walang inaasahang kapalit, siya ang nagsakripisyo ng buhay para sa akin. Muling bumigat ang katahimikan. Ang mga kamag-anak na kanina'y nagbubulungan ay napayuko na lamang. Ang ilan sa kanila ay hindi na makatingin kay Shelly dahil alam na lang totoo ang sinabi ng matanda.
Si Shelly naman halos hindi makapaniwala. Nanginginig ang kanyang labi at sa wakas ay nagsalita. Don Renato, hindi ko po kailanman hiningi ang lahat ng ito. Hindi ko po hinangad na maging tagapagmana. Ang nais ko lamang po ay ang alagaan kayo. Ngumiti ang matanda, pinisil ang kanyang kamay. At iyon mismo ang dahilan kung bakit ikaw ang karapat-dapat. Ngunit sa halip na matauhan, lalong nag-apoy ang galit ni Isabel. Nakatitig siya kay Shelly. Ang mga kamaoy mahigpit na nakasara. Hindi pwedeng matapos ng ganito. Hindi ko hahayaan na maagaw ng babaeng yan ang lahat ng para sa akin. Bulong niya sa sarili at sa kanyang isip, nagsimulang mabuo ang isang plano. Isang mas mapanganib, mas malupit na hakbang upang tuluyan ng mawala si Shelly sa kanilang mundo. Mula nang ideklara ni Don Renato sa harap ng lahat na si Shelly ang magiging tagapagmana, tila araw-araw ay nag-aapoy ang galit ni Isabel. Sa kanyang silid, hindi siya mapakali. Pabalik-balik, palakad-lakad. Parang isang leon na ikinulong. Hindi ako pwedeng matalo. Hindi pwedeng mawala sa akin ang lahat ng to. Bulong niya sa sarili habang mariing pinipisil ang kanyang kamao. Kung hindi ko siya mapapabagsak sa mata ni Lolo, sisiguraduhin kong siya mismo ang bibigay. Isang gabi nakipagpulong si Isabel kay Marco at Vanessa. Ang dalawa niyang pinsan na minsan na ring nasangkot sa mga pandilin lang laban kay Shelly. Hindi na sapat ang mga paratang. Hindi na sapat ang mga kasinungalingan. Wika ni Isabel, malamig ang tinig. Kung gusto nating bumalik sa atin ang lahat ng to, kailangan nating pilitin si Shelly. Kapag pumirma siya sa kasulatan ng pagtalikod sa mana, wala nang magagawa si Lolo. Nag-alangan si Vanessa. Pero Isabel, paano natin siya mapipilit? Nakangiti si Isabel, ngunit ang ngiting iyon ay puno ng panganib. Simple lang, kukunin natin siya. At kapag hawak na natin ang buhay niya, wala na siyang magagawa, kundi ang sumunod. Kinabukasan, matapos magpunta si Shelly sa bayan para bumili ng gamot para kay Don Renato, biglang sumulpot ang dalawang lalaking tauhan ni Isabel. Habang naglalakad siya pa uwi, dala ang maliit na supot ng gamot, mabilis siyang hinila papasok sa isang van. Bitiwan niyo ako! Tulungan niyo ako! Sigaw ni Shelly. Ngunit walang nakakarinig sa kanya. Sa madilim na eskinita, itinali ang kanyang mga kamay at tinakpan ng bibig bago tuluyang isinakay. Habang umaandar ang sasakyan, napaluha si Shelly. Panginoon, bigyan mo po ako ng lakas. Hindi ako susuko. Dinala siya sa isang lumang bodega sa labas ng syudad. Madilim, amoy alikabok at kalawang ang paligid. Doon siya itinali sa isang upuan. Maya-maya ay dumating si Isabel, nakasuot ng itim na bestida, nakataas ang kilay. Ngayon, Shelly, panimula niya, malamig at mabigat ang tinig. May dalawang pagpipilian ka. Pipirma ka dito sa kasunduan ng pagtalikod sa mana? O maglalaho ka na lang na parang bula? Inilapag niya ang isang makapal na dokumento sa mesa, kasama ang isang pluma. Nanginginig si Shelly, ngunit matatag ang kanyang mga mata. Isabel, kahit itali niyo ako, kahit takutin niyo ako, hindi ko pipirmahan yan. Hindi ko kailanman tatalikuran ng tiwala ni Don Renato. Nangingit-ngit si Isabel. Halos sampalin siya, ngunit pinigilan ng sarili. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Kapag hindi ka pumirma, wala kang kinabukasan. Ngunit mariing umiling si Shelly. Kung ang kapalit ng kinabukasan ko ay ang pagkakanulo sa taong umibig at nagturing sa akin bilang pamilya, mas pipiliin kong mawala. Galit na galit si Isabel. Inutusan ng mga tauhan na piliting permahan ni Shelly ang dokumento. Ngunit sa kabila ng takot, nagpakalakas si Shelly.
Nang saglit na lumuwag ang tali sa kanyang kamay, mabilis niyang hinampas ang silyang inuupuan sa isa sa mga tauhan. Napasigaw ang lalaki at natumba. Agad namang tumakbo si Shelly, sinamantala ang pagbukas ng pintuan. "Pigilan niyo siya!" sigaw ni Isabel. Ngunit mabilis na nakalabas si Shelly sa bodega. Tumatakbo sa madilim na lansangan kahit sugatan ang kanyang mga paa. Habang humahabol ang mga tauhan, isang pulis ang nagkataong dumaan sa lugar. Napansin nito ang dalagang tumatakbo at agad siyang tinulungan. "Miss, anong nangyari?" tanong ng pulis. "Pakitulungan niyo po ako. May nagtatangka sa buhay ko." Hingal na sagot ni Shelly. Dahil dito, agad na nagtakbuhan palayo ang mga tauhan ni Isabel. Naiwan siyang galit na galit sa loob ng bodega. Ilang oras ang lumipas. Nakabalik si Shelly sa mansyon sa kayang patrol car. Nang makita siya ni Don Renato, agad siyang niyakap ng mahigpit. Luha ang halos hindi makapagsalita. "Shelly, anak! Salamat sa Diyos at ligtas ka." "Don Renato, hindi ko po sila pinirmahan. Hindi ko po kayo kayang pagtaksilan," sagot ng dalaga at umiiyak. Pinisil ng matanda ang kanyang balikat. "Alam kong hindi mo ako bibiguin. Ikaw ang pinili ko at walang makakabago niyan." Ngunit sa malayo nakatanaw si Isabel mula sa kanyang silid. Halos mabaliw sa galit. "Hindi pa tapos ito, Shelly. Hindi pa tapos. Kung hindi ko makukuha ang lahat ng ito, mas mabuti pang masira ka na ng tuluyan." At sa kanyang isip, unti-unti namang nabuo ang huling desperadong hakbang upang tuluyan ang pagbagsakin ng dalagang kinasusuklaman niya. Isang linggo matapos ang madugong pangyayari ng pagkadukot kay Shelly, nagpasya si Don Renato Villarica na tapusin ang lahat ng alinlangan. Hindi na sapat na ipahayag lamang sa loob ng mansyon ang kanyang desisyon. Kailangan itong marinig ng buong lipunan, ng lahat ng nagtatanong at nagdududa. Sa isang marangyang hotel sa Maynila, nagdaos ang press conference ang pamilya Villarica. Dumating ang mga kilalang negosyante, politiko at maging mga mamamahayag. Ang mga kamera ay nakatutok sa entablado kung saan nakaupo si Don Renato. Mahina man ang katawan ngunit matatag ang tingin. Sa tabi niya ay nakaupo si Shelly. Nakasuot ng payak ngunit marangal na bestida. Kinakabahan siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi batid kung bakit kailangan siya ay naroroon. "Don Renato?" balala sa isang reporter. "Ano pong dahilan ng pagtitipong ito?" Tumikim ang matanda, tsaka tumayo gamit ang kanyang tungkod. "Narito kayo upang masaksihan ang pinakamahalagang desisyon ng aking buhay." Humugot siya ng malalim na hininga, tsaka lumingon kay Shelly. "Sa mga nakaraang buwan, nakita ko kung sino ang tunay na maaasahan. Sa oras ng panganib, may mga tumalikod, ngunit may isang tao na nanatili. Nagpakita ng malasakit at sakripisyo, higit pa sa kahit sinong kadugo." Hinawakan niya ang kamay ng dalaga. At ang taong yon ay si Shelly Ramirez. Kumalat ang bulungan sa buong bulwagan. Kumislap ang mga kamera. Ang ilan ay gulat. Ang iba naman ay nagtatawanan. Hindi sila makapaniwala. Ngunit tahimik na nagpatuloy si Don Renato. "Mula sa araw na to, ipinapakilala ko siya bilang aking piniling anak. Ang anak sa puso. Siya ang aking tagapagmana. Ang magpapatuloy ng pangalan ng Villarica at ang mag-aalaga sa lahat ng iniwan ko." Parang kumulog ang paligid. Ang mga mamamahayag ay nagsigawan ng tanong. Ang ilan ay nagalit at ang iba naman natuwa. "Paano po nangyari to? Hindi ba't wala naman siyang dugong Villarica? Bakit isang simpleng probinsyanang pipiliin ninyong tagapagmana?" Ngunit mariing tumayo si Don Renato. Hindi nagpatalo sa ingay. "Para sa akin, mas mahalaga ang pusong marangal kesa sa dugong ginto.
Kung ang pamana ko'y mapupunta lamang sa mga taong walang malasakit, mas mabuti pang ipagkatiwala ko ito sa isang taong handang magsakripisyo para sa iba. Nakatitig lamang si Shelly sa kanyang amo. Halos hindi makapaniwala sa mga naririnig. Sa wakas ay nagsalita siya. Nanginginig ang tinig. Don Renato, hindi ko po alam kung paano ko maisusukli ang tiwalang ito. Hindi ko po kailanman hiniling ang lahat ng ito. Ngunit pinapangako ko, hindi ko po sasayangin ang pagkakataon. Gagawin ko po ang lahat para maging karapat-dapat. Muling nagbulungan ang lahat. Ngunit naman ang marami ang katapatan ng kanyang boses. May ilang negosyanteng napangiti. May ilang mamamahayag na napaluha. Sa likod ng bulwagan, nakatayo si Isabel. Halos kumukulo ang dugo. Anak sa puso? Tagapagmana? Hindi. Hindi ko tatanggapin to. Ngunit wala siyang magawa, kundi ang panoorin kung paano ang buong lipunan ay unti-unting kinikilala si Shelly bilang bagong mukha ng Villarica. Kinabukasan, laman ng lahat ng dyaryo at telebisyon ang balita. Don Renato Villarica, pinili ang isang caregiver bilang tagapagmana. May mga tumutol, ngunit mas maraming humanga. Ang ilan ay nagsabing ito'y kabaliwan. Ngunit ang iba naman nagsabing sa wakas, may bilyonaryong pumili na ng tama. Isang pusong marangal kesa sa dugong mayaman. At sa gitna ng lahat ng ingay, nananatiling tahimik si Shelly. Nagdarasal at humihingi ng lakas. Sa kanyang puso, isang bagay lang ang malinaw. Gagawin niya ang lahat para hindi masayang ang tiwala ng taong nagbigay sa kanya ng panibagong buhay. Mabilis na kumalat sa buong lipunan ng balitang si Shelly, isang simpleng caregiver, ang piniling tagapagmana ni Don Renato Villarica. Habang abala ang lahat sa pagtanggap ng bago at hindi inaasahang mukha ng Villarica Estate, sa kabilang banda na may unti-unti nang nabubunyag ang mga lihim na kasalanan ni Isabel. Mula nang masangkot sa kidnapping si Shelly, hindi na tumigil si Don Renato sa pagpapaimbestiga. Attorney Salcedo, mariin niyang bilin. Gusto kong ilabas ang lahat ng katotohanan. Huwag ninyong hayaang makalusot si Isabel. Agad kumilos ang abogado at nakipag-ugnayan sa mga pulis. Sa tulong ng testimonya ni Shelly at ng ilang kasambahay, nagsimulang mabuo ang kaso laban kay Isabel. Isa-isang lumabas ang mga ebidensya, ang mga botelya ng lason na natagpuan sa kanyang silid, ang mga dokumentong pilit ipipirma kay Shelly, at ang mga tauhang umamin na sila'y inutusan lamang. Isang hapon, dumating ang mga pulis sa mansyon. Nasa gitna ng bulwagan si Isabel, nakasuot ng mamahaling bestida, nang biglang ipakita sa kanya ang warrant of arrest. Isabel Villarica, inaakusahan ka ng tangkang pagpatay, pandilin lang at kidnapping. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano? Hindi totoo yun. Silang gumagawa ng kwento para siraan ako. Ngunit hindi nakapagsalita si Isabel noong ipakita ng mga pulis ang mga ebidensya. Ang fingerprint niya sa botelya ng lason, ang CCTV sa labas ng lumang bodega, at ang salaysay ng mga tauhan na dati niyang pinupondohan. Hindi! Hindi niyo ako pwedeng hulihin. Ako ang tunay na Villarica. Ako ang karapat-dapat. Halos pasigaw niyang sigaw habang pilit na nagpupumiglas. Ngunit walang nangyari. Hinila siya ng 2 pulis habang ang iba pang kamag-anak ay nananatiling tahimik. Iiling-iling. Wala nang gustong magtanggol sa kanya. Kahit ang dati niyang kakampi na sina Marco at Vanessa ay tumalikod na rin. Sa gilid ng bulwagan, nakatayo si Shelly, nakayuko at nangingilid ang luha. Hindi niya ikinatuwa ang nakikitang pagbagsak na Isabel, ngunit alam niyang iyon ang hustisyang dapat mangyari. Shelly! Sigaw ni Isabel habang inihahatid palabas. Ikaw ang sumira sa buhay ko. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mangyayari ito. Napatitig si Shelly.
mahinahon ng tinig. Hindi akong sumira sa'yo, Isabel. Ang kasakiman mo ang sumira sa'yo. Makalipas ang ilang linggo, opisyal na lumabas ang desisyon ng korte. Si Isabel ay tuluyang nawala ng karapatang humawak ng anumang parte ng Villarica Estate. Siya ay nakulong at ang dating kinatatakutang pangalan na Isabel Villarica ay naging simbolo ng pagkasira at kahihiyan. Sa loob ng selda, wala na ang dating tikas at kayabangan. Isang babaeng puno ng pagsisisi at galit na lamang ang naiwan. Nilamon ang sarili niyang ambisyon. Samantala sa mansyon, muling nagbalik ang katahimikan. Ang mga kasambahay ay naging mas magaan ang pakikitungo kay Shelly at ang mga kamag-anak naman ay natutong tumahimik. Isang gabi, kinausap siya ni Don Renato. Anak, tapos na ang bagyo. Napatunayan ang lahat ng totoo at ikaw ang tunay na itinakda para rito. Tahimik na tumango naman si Shelly, bagamat dama pa rin ang bigat ng lahat na nangyari. Don Renato, hindi ko po hiningi ang lahat ng ito, pero gagawin ko po ang lahat para maging karapat-dapat. Ngumiti ang matanda, hinaplos ang kanyang ulo. At iyon ang pinakamasarap na marinig, dahil ang tunay na yaman, hindi yun nasusukat sa dugo, kundi sa puso. Habang nakatingin sa labas ng bintana ng selda, si Isabel ay napahawak sa malamig na rehas. Sa kanyang isipan, paulit-ulit ang mga salitang binitiwan ng kanyang lolo. Mas mahalaga ang pusong marangal kaysa dugong ginto. At sa unang pagkakataon, naluha siya. Hindi dahil sa awa para sa iba, kundi dahil sa sakit ng kanyang sariling pagbagsak. Lumipas ang ilang buwan mula nang mabunyag ang lahat, mula sa pagkakasakit ni Don Renato, sa mga tangkang siraan at ipahamak si Shelly, hanggang sa tuluyang pagbagsak ni Isabel. Ang mansyon ng Villarica na dating puno ng tensyon at takot, ngayon ay nagbalik sa katahimikan. Ngunit higit pa sa katahimikan, ito ay naging pugad ng pag-asa. Isang malaking pagtitipon ang ginanap sa bulwagan ng mansyon. Naroon ang mga dating kasambahay, mga kaibigan ng pamilya at ilan sa mga naimbitahang mamamahayag. Ngunit ngayon, wala nang takot o pangmamaliit sa kanilang mga mata, kundi paghanga at paggalang sa bagong pinuno. Nakaharap sa lahat si Shelly Ramirez. Simple pa rin ang pananamit, ngunit marangal at may bagong kumpiyansa. Sa tabi niya ay nakaupo si Don Renato. Mahina man ang katawan, ngunit maliwanag ang ngiti. Mga kaibigan, panimula ng matanda. Ipinagmamalaki kong ipakilala sa inyo ang bagong pinuno ng Villarica Foundation, si Shelly Ramirez. Siyang pinili ko magpatuloy sa pamana. Hindi para sa sarili niyang luho, kundi para sa kapakanan ng nakararami. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa bulwagan. May ilan pa rin hindi makapaniwala na ang dating probinsyanang caregiver ay ngayon kinikilala ng leader ng isang napakalaking pangalan. Sa ilalim ng pamumuno ni Shelly, muling binuhay at pinalawak ang Villarica Foundation. Hindi ito naging tungkol sa paglalagay ng pangalan sa mga gusali o ingranding proyekto. Sa halip, inilapit ni Shelly ang tulong sa mga taong tunay na nangangailangan. Nagpagawa siya ng mga libreng klinika para sa mahihirap, paaralan para sa mga batang walang kakayahang mag-aral, at mga kabuhayang proyekto para sa mga inang walang trabaho. Sa bawat hakbang, lagi niyang sinasabi, ito ang tunay na pamana ni Don Renato. Hindi ang kayamanan, kundi ang malasakit. Isang araw, habang nakaupo sila ni Don Renato sa hardin ng mansyon, pinagmamasdan nila ang mga batang naglalaro sa paaralang tinayo ng foundation sa loob mismo ng hasyenda. Shelly, mahina ngunit puno ng damdamin ng tinig ng matanda. Hindi ko akalaing aabot pa ako sa panahong to. Nakita kong lumaki ang mga negosyo. Bumagsak ang ilan, umangat muli. Ngunit ngayon lang ako tunay na naging payapa. Ngumiti si Shelly.
Hawak ang kanyang kamay. Don Renato, kung wala po kayo, hindi mangyayari ang lahat ng to. Kayo po ang nagbigay ng pagkakataon. Umiling ang matanda, tumitig sa kanya. Ikaw ang dahilan kung bakit muling nagkaroon ng saysay ang lahat ng naipon ko. Ikaw ang tunay na kayamanan ng Villarica. Ang mga kasambahay na dati nang mamaliit kay Shelly, ngayon tapat na humahanga sa kanya. Ang ilan ay naging bahagi na ng foundation. Ang iba naman ay tinutulungan niyang makapagtayo ng sariling negosyo. Maging ang ilang kamag-anak ni Don Renato, bagamat hindi agad matanggap ang lahat, ay natutong yumuko sa katotohanan. Unti-unti nilang nakita na si Shelly ang higit na karapat-dapat, hindi dahil sa pangalan, kundi sa gawa. Isang gabi matapos ang isang matagumpay na programa para sa mga batang scholar ng foundation, naglakad si Shelly sa hardin ng mansyon. Malamig ang hangin, maliwanag ang buwan. Tumingala siya sa kalangitan. Hawak ang rosaryo na palaging nasa kanyang bulsa. Don Renato, bulong niya. Salamat po sa lahat. Kung wala kayo, hindi ko makakamtan ang lahat ng ito. Pangako ko po, hindi ko sasayangin ang pagkakataong ibinigay ninyo. Naluha siya. Ngunit ang luhang iyon ay puno ng pasasalamat at pag-asa. Sa huling tanaw, nakatayo si Shelly sa balkonahe ng mansyon. Pinagmamasa ng mga ilaw ng foundation na nagsisilbing liwanag sa mga taong tinulungan nila. Mula sa pagiging isang hamak na dalagang probinsyana, ngayon ay kinikilala siya bilang pinuno, tagapagmana at higit sa lahat, ang anak sa puso ng Villarica. At sa kanyang mga labi, muling bumigkas ng pangako. Hindi ko sasayangin ang pamana ng kabutihan. Ito ang panibagong buhay, hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.